Yo, what's up mga troops? Good morning. So yun, kakagising ko nga lang. Tapos ito, sisilip muna ako dito sa labas. Yan, na view. Kaso medyo malamig-lamig. Yan. Silip muna konti sa magandang view dito. So yun nga mga troops, kahapon nag-post na ako ng video about kung paano ako nakapunta dito, kung saan ako nag-apply, di ba? So ayun, bali nag-post din ako doon kung saan pwede makahanap ng mga trabaho dito, di ba? Naglagay ako ng Indeed tapos yung job bank dito sa Canada. Yun lang yung dalawang nasabi ko na inailagay ko kasi yun lang yung parang may proof ako na parang legit siya. Kasi sa Indeed may kakilala akong Pinoy din, hindi siya galing sa Pinas, galing siya nag-cross country siya, kaso doon siya nakahanap ng trabaho galing sa Indeed. Tapos ngayon nandito siya sa Canada after mga 2 months na siguro nakalipas, nandito siya sa Canada. Basta nag-cross country siya. Tapos yung isa naman, yung job bank, marami akong mga kilalang Pinoy dito na doon din sila kumuha ng naghanap ng mapagtatrabahuan dito sa Canada. So ayun nga mga troops. Pero so ayun nga mga troops, tanong ko ng karamihan. Tsaka may mga tropa ako, kasi mga tropa ko talaga doon sa probinsya namin na nagchat-chat sa akin kung mahirap ba talaga mag-apply papunta dito sa Canada. So ang masasagot ko sa ngayon, oo mga troops, napakahirap sa ngayon. Lalo na may mga bagong batas na naman na binago dito papunta sa Canada. Ang daming mga rules na binago katulad nito mga troops. We no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor. It's not fair to Canadians struggling to find a good job, and it's not fair to those temporary foreign workers, some of whom are being mistreated and exploited. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada, with exceptions in certain industries like healthcare, construction, and food security. So to those who would complain about worker shortages, here's my message. There is no better time to hire and invest in Canadian workers. Are you considering broader changes, maybe limiting immigration, permanent residence, other streams to kind of restore some balance to the labor market? These are ongoing conversations that we're having that we're taking extremely seriously. This fall, we'll be presenting for the first time an immigration's levels plan that doesn't just talk about permanent residents, but also talks about temporary residents, whether it's foreign workers or others. Over the next 90 days, we'll be looking at the higher wage streams of temporary workers, and we'll be looking at unemployment rates and opportunities to make further adjustments over the course of this fall as we come forward with comprehensive level plans that'll respond to the reality that Canada's facing now and in years and decades to come. So ayun nga mga troops, medyo naghihigpit nga ngayon ng Canada pagdating sa mga temporary foreign workers dito, which is may ibang mga lugar na parang hindi na muna nag-offer ng Lamia. Yun yung mga lugar na nasa 6% pataas yung unemployment rate. Hopefully dito sa Kamloops parang hindi naman siguro, kasi nung nakita ko yung nabasa ko parang nasa 5.5 lang siguro yung nito, unemployment rate. Tapos kasama na rin sa bagong pinapatupad nila ngayon na per business, per employer, imbis na dati 20% ang pwedeng mag-apply sa kanila, magtrabaho sa kanila na temporary foreign workers, ngayon ay ibinaba nila sa 10% na lang. So yun, ang dami ko ngang mga tropa na nag-message sa akin sa TikTok, kahit dito sa Messenger sa Facebook, which is hindi ko kasi alam tong napangyayari na to ngayon, na ang daming nagbago dito. May nag-message lang talaga sa akin sa TikTok na ganito daw, kung kumusta ba, kung magre-renew ako, dahil parang pahirapan na mag-renew siguro dahil sa mga bagong rules na to. So ayun, doon lang ako nagtingin-tingin, nanood ng video, naghanap-hanap, nag-research, tapos nagbasa-basa na rin. Doon ko lang nalaman yung mga pagbabago ng rules dito ngayon. So ayun mga troops, kung sa katanungan nyo kung mahirap pa talaga mag-apply sa ngayon, o mahirap, medyo mahirap ngayon mga troops. Yun nga, minsan napapag-usapan namin ng mga tropa dito kung magre-renew pa ba o hindi. Tapos yun nga, ang sabi namin, bahala na si Batman kung marirenew pa o hindi. Basta at least may mga plan B, plan C, ganon. Okay na yung mga troops. So ayun mga troops, sana nasagot ko rin konti yung mga katanungan nyo. So ayun, hanggang dito lang muna mga troops. See you sa next video. Thank you, have a good one.